Sa bawat baryo may mga kwentong pilit tinatago. May mga lihim na hindi sinasadyang mabunyag, at minsan, may mga lugar na tila may sariling buhay, tahimik sa paningin, pero may bumubulong sa dilim. Sabi nila, huwag kang lalapit sa lumang balon sa likod ng abandonadong bahay sa dulo ng Sitio Palanas. Matagal na raw itong tuyot, wala ng silbi. Pero ang totoo, hindi ito basta iniiwasan dahil sa pagkasira, kundi dahil may naninirahan daw dito na hindi tao. Ako si Aling Rosa, at ito ang kwento ng pamangkin kong si Elmer. Isa siyang batang lumaki sa hirap. Iniwan ng ama nung sanggol pa lang siya, at ang ina naman ay pumanaw dahil sa matinding lagnat nang siya ay 7 pa lang. Ako na ang tumayong ina at ama sa kanya, pero kahit anong pagmamahal ang ibigay ko, palaging may lungkot sa mga mata ni Elmer, parang may hinahanap na hindi niya maintindihan. Tahimik siya, mahiyain at madalas nag-iisa. Hindi siya malapit sa ibang bata. Sabi nila, may kakaiba raw sa kanya, parang may aninong palaging nakadikit sa likod niya. Sa edad na 16, bihasa na siya sa gawaing bukid. Maaga siyang gumigising para mag-igib, magtabas ng damo o mangahoy sa gubat. Kasama niya palagi ang tanging kaibigan niyang si Rico, anak ng mangangahoy sa kabilang purok. Si Rico ang kabaligtaran niya, madaldal, palatawa, at walang takot sa kahit anong bagay. Pero sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sila ang laging magkasama. Magkakampi sa kahirapan, magkatuwang sa gutom. Isang araw ng Hunyo, habang naglilinis kami ng paligid ng bahay, napansin kong matagal nang hindi ginagamit ang balon sa likod bahay. Noon pa man ay iniiwasan na yon ng mga tao. Ang sabi ng lolo ko, may batang nahulog dyan noong bata pa siya, at mula noon ay tila hindi na ito naging ligtas. Pero noong araw na yon, si Elmer at Rico ay parang naakit ng kung anong kuryosidad. Pagbalik nila mula sa gubat, diretso silang tumambay malapit sa balon. Bakit parang hindi mo natatakot dyan? Tanong ko kay Elmer isang gabi habang kumakain kami. Tuyo na po yan, Nay. Wala naman ng masamang mangyayari. Mas delikado pa po sa gubat, di ba? Tumango ako, pero sa loob-loob ko'y may kaba. Iba ang pakiramdam ko tuwing napapadako ang tingin ko sa balon. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. At mula noong araw na yon, may mga bagay nang nagsimulang magbago. Tuwing madaling araw, bigla na lang akong nagigising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Yung tipo ng katahimikang parang hinihigop ang paligid. At minsan, naririnig ko ang kaluskos ng mga paa sa likod bahay, parang may taong umiikot sa may balon. Akala ko si Elmer, pero pagtingin ko, mahimbing siyang natutulog. Kinabukasan, inusisa ko si Rico. Napapansin mo ba si Elmer nitong mga araw na to? Tanong ko. Tumawa siya. Abay, mas masigla pa nga, Nay. Pero minsan, bigla siyang napapatulala. Parang may iniisip ng malalim. O may kausap na hindi ko nakikita. Kausap? Opo. Akala ko nga nagbibiro lang siya. Pero kahapon, habang nag-aakyat kami ng kahoy, bigla siyang napahinto. Tapos sabi niya, sandali lang, may sinabi siya. Tinanong ko kung sino, pero ngumiti lang siya. Kinilabutan ako. Ilang araw pa ang lumipas. Lalo akong naging alisto. Tuwing gabi, binabantayan ko ang bawat kilos ni Elmer. Hanggang isang gabi, nakita ko siyang palihim na lumabas ng bahay, dala ang lumang gasera. Dahan-dahan ko siyang sinundan hanggang sa makarating siya sa balon. Hindi niya alam na nakasilip ako mula sa likod ng puno. Lumuhod siya sa tabi nito, inilapit ang gasera, at para bang may kausap siya sa loob. Hindi siya nagsasalita, pero tumatango siya, at paminsan-minsan ay ngumingiti. Minsan naman parang umiiyak. Maya-maya pa, naglagay siya ng kung anong bagay sa gilid ng balon, isang itim na kahon na gawa sa kahoy. Kinabukasan, pinilit kong kausapin si Elmer. Anak, may problema ba? May bumabagabag ba sa'yo? Umiling siya. Wala po, Nay. Masaya po ako ngayon. Parang may bumubuo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Parang may kulang noon, tapos ngayon meron nang nagpapakita ng halaga ko. Nakikita niya ako kahit kailan.
Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dumaan ang mga araw at lalo lang lumalalim ang pagiging kakaiba ni Elmer. Hindi na siya natutuwa sa mga biro ni Rico. Madalas mag-isa na lang siya. At tuwing gabi, tila may sinasabi siya sa dilim, mahihinang bulong na parang dasal, pero walang Diyos ang tinatawag. Isang hapon, habang umuulan ng bahagya, dumalaw si Rico. Basa siya at may daladalang maliit na bagay na binalot sa sako. Nerosa, nakita ko to sa loob ng balon. Binuksan niya ang sako. Luma, basag-basag na salamin, at sa gilid ng frame nito, may nakaukit na mga simbolo. Hindi ko maipaliwanag kung anong wika o salita, pero malinaw ang itsura ng ukit, mukha ng isang nilalang na may mahahabang kuko at mata na pulang-pula. Ano to? Tanong ko, nanginginig. Hindi ko alam. Pero ilang gabi na rin akong ginagambala ng panaginip. Palaging may umiiyak, tapos may boses na nagsasabing bitawan mo siya. Akala ko guni-guni lang, pero nung sumilip ako sa balon, may nakita akong liwanag tapos to, parang kusang lumutang. Bago pa kami makapagsalita muli, biglang lumakas ang hangin. Pumalakpak ang pinto, nagkabasagan ang ilang pinggan sa kusina. Paglingon ko, si Elmer ay nasa pintuan, basa sa ulan, nakatitig kay Rico, at ang mga mata niya, hindi na katulad ng dati. Masyadong itim, masyadong malalim. Bakit mo to kinuha? Tanong niya, mahina pero mabigat. Anong ibig mong sabihin, Elmer? Tanong ko. Huwag niyo na akong sundan. Huwag niyo na akong pakialaman. Pinili ko na. Tumalikod siya at muling nawala sa dilim ng ulan. Naiwan kaming magkaakbay ni Rico, hindi alam kung saan siya pupuntahan. At bago matapos ang gabing iyon, narinig namin mula sa balon ang isang pag-ungol, malalim, malakas, at parang boses ng nilalang na matagal nang nakakulong. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nandoon. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na si Elmer ang bumabalik mula sa balon tuwing gabi. Kinabukasan, parang bumigat ang hangin sa paligid ng Sitio Palanas. Tahimik ang mga tao. Kahit ang mga manok, hindi maingay tulad ng dati. Parang alam ng lahat na may kakaiba nang nangyayari, pero walang gustong magsalita. Wala ring nakakakita kay Elmer simula nung gabing umalis siya. Halos 3 araw na siyang hindi umuwi. Ako, hindi mapalagay. Paulit-ulit kong iniisip ang huling sinabi niya, pinili ko na. Anong ibig sabihin nun? At sino ang pinili niya? O ano? Si Rico naman, hindi na rin siya katulad ng dati. Tahimik na rin siya, bihira nang ngumiti. Hindi na siya bumabalik sa gubat. Madalas siyang dumalaw sa akin para kamustahin ako, pero halatang may binibitbit siyang takot. Sabi niya, pakiramdam niya'y sinusundan siya. Tuwing lalabas daw siya ng bahay nila, may malamig na hiningang bumubulong sa tenga niya. Minsan daw may anino sa bintana. Hindi niya alam kung imahinasyon lang, pero sa mata niya, hindi iyon biro. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo, mga taong matagal nang naninirahan dito. Hanggang isang araw, isang matandang babae ang lumapit sa akin, si Lola Biring, ang kilalang albularyo sa kabilang sitio. Mahina na siya, nanginginig ang kamay, pero malinaw pa rin ang mga mata. Matatalim. Apo, may lumapit na sa kanya, di ba? Tanong niya habang nagtitimpla kami ng salabat sa kubo niya. Si Elmer po. Pero hindi ko alam kung sino o ano. May dugo siyang minana na dapat sana'y natulog na habang buhay, bulong niya. Pero ginising mo. Anong ibig ninyong sabihin? Ano bang alam mo sa tunay na pinanggalingan ng ina niya? Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Totoo, hindi ko gaanong kilala ang ate ko, ang ina ni Elmer. Umalis siya ng bahay, bata pa lang ako, nag-asawa sa ibang bayan, at bumalik na lang ng buntis at halos wala sa sarili. Parang may laging hinahabol o tinatakbuhan. Ang ate mo may karelasyon noon na hindi niya alam ay isang lalaking hindi galing dito. Isang nilalang ng dagat, isang syokoy. Nabighani siya, at nang pinili niyang lisanin ito, sinumpa siya. Hindi ako makapaniwala. Syokoy.
Hindi po ako naniniwala sa ganyan, pero naniniwala ka sa aswang, sa balon, sa mga aninong sumusunod sa pamangkin mo, mariin niyang tugon. Ang sanggol sa sinapupunan niya noon, anak ng dalawang mundo. At pagdating ng tamang panahon, may pipiliin siyang landas, maging tagapagmana ng dilim o tagapagdala ng liwanag. Nanlamig ang katawan ko. At ano pong kinalaman ng balon? Ang balon na yan, dating bukal yan ng panalangin. Banal ang tubig niyan noon. Pero may pumasok, may sinumpang nilalang na ginawang pugad ang ilalim ng balon. Isang matandang aswang na itinatago ng mga ninuno natin, nakakulong, hindi pinapatay, dahil hindi basta maaring patayin ang nilalang na yon. Bakit hindi nila pinatay? Dahil galing siya sa dugo ng ninuno nyo. Parte siya ng lahi ni Elmer. Hindi ako nakasagot. Pakiramdam ko'y bumagsak sa balikat ko ang lahat ng bigat ng mundo. Kaya pala may lungkot sa mga mata ng pamangkin ko. Kaya pala kahit anong gawin ko, parang laging may bahagi ng pagkatao niya na hindi ko maabot. Sa bandang huli ng aming pag-uusap, iniabot sa akin ni Lola Biring ang isang bagay. Luma na, kulay abo, at parang kabibe na may mga ukit ng alon at bituin. Yan ang mutyang dagat. Galing yan sa ina niya, pero hindi niya naipasa ng maayos. Sa tamang kamay, kayang linisin niyan ang kaluluwa. Pero sa maling kamay maaaring maging tulay ng mas malaking kasamaan. Ibigay mo lang yan kung handa na siyang lumaban. Lumaban sa ano? Sa sarili niya. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Ilang oras kong hawak ang mutya. Parang humihina ito, may init na hindi nakakapaso pero may bigat. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik ang paligid, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Elmer. Basang-basa, maputla, at halos hindi ko na siya makilala. Hindi dahil nagbago ang anyo niya, kundi dahil sa aura niya. Parang may ibang presensyang kasama niya. Tahimik lang siya, nakatitig sa akin, saka biglang nagsalita. Gusto ko nang bumalik pero hindi ko na alam kung kaya ko pa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pero hindi na siya agad gumanti. Parang nag-aalinlangan pa rin. Pinaupo ko siya, pinainom ng tsaa, at saka ko ipinasok ang mutya sa kanyang kamay. Anak, ito ang iniwan ng nanay mo. Dapat sa'yo to, tinitigan niya ito ng matagal. At sa sandaling yon, may luha akong nakita sa gilid ng kanyang mata. Gusto ko na pong matapos to, Nay. Pero bawat gabi, mas malakas ang tinig nila. Lalo na nang nilalang sa ilalim ng balon. Sinasabi niyang ako raw ang tagapagmana. Ako raw ang susunod na tagapangalaga ng kadiliman. Hindi ka yon, sagot ko. Ikaw ang anak ng ina mong pinili ang liwanag. At pinili ka niya hindi para ipagpatuloy ang sumpa, kundi tapusin ito. Simula noon, nagsimula si Elmer sa isang bagong landas. Hindi agad-agad, pero unti-unti. Tinuruan siya ni Lola Biring kung paanong kontrolin ang mutya, kung paanong harapin ang mga nilalang sa dilim. Tinuruan siya ng mga dasal ng mga ninuno, mga orasyon, at ang mga kwento ng kanyang pinanggalingan. Madalas niyang kausap si Rico, na kahit natatakot, ay nanatiling tapat na kaibigan. Pero hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang nasa ilalim ng buwan si Elmer, sinubukan niyang gamitin ang mutya upang sulyapan ang loob ng balon. Sa sandaling iyon, parang huminto ang paligid. Umihip ang malamig na hangin, at mula sa loob ng balon, isang mata ang bumukas, pulang-pula, parang apoy. At may tinig siyang narinig. Hindi mo matatakasan ang dugo mo. Balik ka na sa akin. Napaatras siya, nanininig, at sa unang pagkakataon, pinagtapat niya sa akin na gusto na niyang sumuko. Hindi ko po alam kung tama tong ginagawa ko. Hindi ko po alam kung sapat ako. Hindi mo kailangang maging sapat para sa lahat, sagot ko. Kailangan mo lang piliin kung ano ang tama, araw-araw, kahit mahirap. At kung kailan ka man bumigay, may mga taong hindi ka bibitawan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas nagiging madalas ang mga aninong dumadaan sa paligid ng bahay. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. May mga ibong nahuhulog mula sa langit. May mga halaman na naninilaw kahit wala namang tagtuyot. At isang hating gabi, habang tahimik ang lahat,
nagising kami ni Elmer sa tunog ng isang sigaw, sigaw ng isang batang babae mula sa loob ng balon. Tulong-tulungan niyo ako, agad kaming lumapit. Ngunit pagdating namin sa balon, wala ni Anino. Tahimik. Malamig. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw sa gilid ng balon ang mga simbolong hindi ko kailanman nakita noon, mga ukit ng matandang wika, umiilaw ng bahagya, at sa gitna ang mukha ni Elmer, nakaukit sa bato. Ang balon ay hindi na basta kulungan. Isa na itong pinto. Mula noong lumitaw ang mukha ni Elmer sa gilid ng balon, hindi na kami nakatulog ng mahimbing. Hindi na ito simpleng sumpa o alamat. Isa na itong realidad na unti-unting lumalamon sa buhay namin. At si Elmer, ang batang inalagaan kong parang anak, unti-unting hinihila ng dilim, habang pilit niyang pinanghahawakan ang liwanag. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa loob ng bahay, napansin kong tahimik si Elmer. Nakaupo siya sa sulok, nakatitig sa mutyang hawak niya. Ilang sandali pa'y napabuntong hininga siya at nagsalita, halos bulong. Nay sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako pa. Ang dami namang ibang tao. Bakit ako ang pinili nila? Bakit ako ang kailangan lumaban sa ganito? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Dahil may lakas kang hindi mo pa alam. Dahil kahit tinatabunan ka ng dilim, nananatili pa rin ang kabutihan sa puso mo. Tumingin siya sa akin, at doon ko nakita ang takot na pilit niyang ikinukubli. Hindi ito takot sa aswang. Hindi rin ito takot sa kamatayan. Ito'y takot na baka, sa dulo ng lahat ng ito, mawala siya, na kahit anong pilit niyang lumaban, baka talagang siya ay para sa dilim. May mga gabi po, bulong niya, na naririnig ko ang boses ni Mama. Sinasabi niya, huwag ka nang lumaban, anak. Pagod na ako. Pagod ka na rin. Tapos may kamay na humahawak sa akin, malamig at parang ang sarap sumuko. Napaluha ako. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang tamang salita para tapatan ang bigat ng pinapasan niya. Anak siya ng dalawang mundo pero wala siyang sariling tahanan. Dito, hinuhusgahan siya. Doon, ginagamit siya. Sa sumunod na mga araw, dumami ang kakaibang pangyayari sa Sitio Palanas. Isang bakang buntis ang natagpo ang walang laman ng tiyan pero walang bakas ng sugat. Isang batang babae ang bigla na lang nawala habang naglalakad pa uwi. At tuwing gabi, may mga aninong dumadaan sa harap ng bahay namin, mabibilis ang galaw pero hindi tao ang hugis. Minsan, habang naglalakad si Rico pa uwi mula sa bahay namin, may kung anong umatake sa kanya. Hindi niya ito nakita ng malinaw pero naramdaman niyang may humila sa paa niya papasok sa damuhan. Mabuti na lang at nahawakan niya ang post ng kuryente at nakasigaw. Nang dumating kami, gasgas at sugatan siya pero buhay. Parang hindi yon hayop. Hindi rin tao. Pero may mata. 4, nanginginig niyang sabi. Si Elmer tahimik lang. Hindi siya umiimik. Pero alam kong nagagalit siya, at hindi lang sa nilalang na umatake, kundi sa sarili niya. Pakiramdam niya, lahat ng nangyayari ay may kaugnayan sa kanya. At sa isang banda, totoo nga. Siya ang susi. Siya ang dahilan. Isang gabi, bumalik si Lola Bering. Bitbit niya ang isang lumang libro, balot sa telang itim, may ukit ng araw at buwan na magkatabi sa pabalat. Inilapag niya ito sa lamesa at tumingin kay Elmer. Kung gusto mong tapusin ito, kailangan mong harapin ang pinagmulan. Ano po yon? Tanong niya. Ang lugar kung saan isinilang ang una't pinakamatandang nilalang sa lahi mo. Ang pusod ng kadiliman. Isang kuweba sa gitna ng kagubatan, binabantayan ng mga espiritong hindi sang-ayon sa liwanag. At doon mo malalaman kung sino ka talaga, kung hanggang saan ang lakas mo. Pero bago iyon, binuksan ni Lola Biring ang libro. Sa gitna ng mga pahina ay may isang pirasong itim na batong may porma ng mata. Nagniningning ito ng bahagya sa liwanag ng dasera. Yan ang mata ng liwanag. Isa lang sa 4 na sangkap na kailangan para ikulong muli ang matandang aswang sa ilalim ng balon. Kailangan mo itong dalhin, pero may kapalit, tuwing gagamitin mo ito, isang alaala mo ang mawawala. Napatingin si Elmer sa akin.
Alam kong nabigla siya. Hindi lang ito laban ng katawan, kundi pati alaala, buhay, pagkatao, lahat ng naging siya. Bakit po kailangan pa ng kapalit? Tanong niya. Dahil ang liwanag hindi libre. At kung gusto mong wakasan ang dilim, kailangan mong isuko ang mga piraso ng sarili mong liwanag. Natahimik siya. Hindi na siya nagtanong. Kinuha niya ang bato at dahan-dahang inilapit sa dibdib niya. Bigla siyang napahawak sa ulo niya, parang may pumunit sa loob ng isip niya. Tumayo ako para lapitan siya, pero pinigilan ako ni Lola Biring. Hayaan mo siya. Alaala lang ang nawawala. Hindi ang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil si Elmer. Tumayo siya, tumingin sa paligid, at nagtaka. Sino po si Mang Fidel? Tanong niya. Nanlambot ako. Si Mang Fidel ang kapitbahay naming matagal na niyang tinutulungan tuwing nagkakabit ng lambat. Si Mang Fidel na laging nagbibigay sa kanya ng tinapa tuwing gabi. Hindi na niya ito maalala. Nagkatinginan kami ni Lola Biring. Isa palang alaala, pero ganito na ang epekto. Sa gabi ring yon, hindi na siya makatulog. Pinili niyang magbantay sa labas, hawak ang mutya sa isa't isang kamay, at ang mata ng liwanag sa kabila. Ako na may pinipilit huwag umiyak habang pinagmamasdan siya mula sa bintana. Nakita ko siya nakaupo sa tabi ng balon, nakatitig sa kalangitan. Tila hinihintay ang isang sagot. O baka'y hinihintay na tuluyang mawala ang natitirang kabutihan sa puso niya. Maya-maya may gumalaw sa likod niya. Isang aninong mahaba ang braso, mababa ang katawan, at tila may mga sungay. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, parang umaaligid. Sumigaw ako, Elmer. Tumayo siya agad, humarap sa nilalang, at itinaas ang bato. Biglang lumiwanag ito, at sa isang kisap mata, nawala ang anino, parang tinupok ng apoy. Pero si Elmer, nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi ko alam kung anong nawala sa kanya sa sandaling yon. Isang alaala na naman ba? O bahagi ng kanyang damdamin? Pumasok siya ng bahay na tahimik. Tumabi siya sa akin, pero hindi nagsalita. Hinawakan niya lang ang kamay ko, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ko siyang parang bata ulit, takot, pagod, at nangangailangan ng yakap. Nay, mahinang sabi niya, kapag natapos ko to at hindi na kita maalala, patawarin mo ako. Niyakap ko siya. Mahigpit. Parang sa yakap ko'y sinusubukan kong ipaalala na mahal siya, kahit makalimutan niya ang lahat, kahit ako pa mismo. Bago kami tuluyang makatulog, muling tumunog ang sigaw mula sa balon. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito tinig ng batang babae. Isa na itong tinig ng matandang lalaki. At ang sabi nito, malapit ka na, anak. Ibalik mo sa amin ang liwanag. Simula nang marinig namin ang tinig ng matandang lalaki mula sa balon, para bang hindi na kami makahinga ng maayos. Lahat ng paligid, pati ang mga karaniwang tunog ng gabi, tila unti-unting nawawala. Wala na ang huni ng kuliglig. Wala na ang kaluskos ng mga sanga sa hangin. Sa halip, ang natitira lang ay katahimikang parang naghihintay ng pagsabog. Kinabukasan, gumising kami ni Elmer na parang may mabigat sa dibdib. Walang nagsasalita sa amin, pero alam naming pareho, may nalalapit na. Sa labas, dumaan si Rico, may dalang basket ng saging. Halatang puyat at hindi rin mapakali. Kanina ng madaling araw, sabi niya, nakita ko yung alagang aso namin nakatayo lang sa gitna ng bakuran. Nakatingin sa langit. Hindi gumagalaw. Para bang may kinakausap. Buhay pa ba? Tanong ko. Tumango siya, pero napalunok. Pero ngayon, hindi na kumakain. Hindi na rin tumatabi sa akin. Parang hindi na siya aso namin. Nagkatinginan kami ni Elmer. Isa na namang senyales. Mula noon, halos gabi-gabi ay may kakaibang nangyayari sa sitio. May mga lampara sa kalsada na kusa na lang namamatay. May mga puno sa gilid ng gubat na parang kusang nalalagas kahit hindi pa taglagas. May isang batang lalaki na kinumbulsyon sa gitna ng klase at paulit-ulit na sinisigaw ang isang salitang hindi maintindihan, balik-balik ibalik mo na. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang takot sa mga tao.
Hindi na lumalabas ang mga residente kapag sumapit ang alas 6. Maging ang mga matatanda na dating walang takot sa mga kwentong alamat, ngayon ay binabalot ng kaba. Lahat ng mata nakatingin sa balon. At lahat ng tanong nakatuon kay Elmer. May ilang nagsisimula ng mangutya. Anak daw yan ng halimaw, bulong ng isa. Kung hindi siya dumating, wala sanang nangyayaring ganito, sabi ng iba. Hindi niya ito sinasagot, pero kita ko sa mata niya, unti-unting nadudurog. Minsan, habang naglalakad kami pauwi, bigla siyang tumigil. Nakatingin lang sa lupa. Tahimik. Gusto ko na lang sanang maging normal, nay, bulong niya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ayokong tingnan nila ako na parang delubyo. Alam ko, sagot ko, habang hinahaplos ang likod niya. Pero minsan, yung mga pinakamasasakit na daan. Yon din ang nagdadala sa atin kung saan tayo talagang kailangan. Naglakad kami pabalik sa bahay na pareho kaming hindi nagsasalita. Pero sa isip ko, iniisip ko kung sapat ba talaga ang ginagawa ko. Paano kung hindi ko siya mailigtas? Paano kung habang pinipilit ko siyang maging mabuti, lalo ko lang siyang itinutulak sa dilim? Kinagabihan, dumating si Lola Bering. Halatang pagod, nangingitim ang ilalim ng mata. Dala niya ang isang kahon, lumang kahon na yari sa kahoy, may mga simbolong hindi ko mabasa. Binuksan niya ito sa harap ni Elmer at Rico. Panahon na, sabi niya. Ito ang mga kagamitan ng mga unang bantay. Mga sinaunang gamit na ginawa para sa mga anak ng liwanag at para harapin ang kadiliman. Sa loob ng kahon, may 4 na bagay. Isang lumang itak na may ukit ng araw sa hawakan, isang kwintas na may palawit na puting bato, isang botelyang may kulay asul na likido, at isang manipis na tela na kulay ginto. Ang itak ay tinawag niyang lunas. Hindi ito ordinaryong sandata, hindi ito pumapatay, kundi nag-aalis ng kasamaan mula sa loob ng nilalang. Ang kwintas ay agimat ng diwa, nagbibigay proteksyon sa isip at alaala. Ang asul na likido ay tinatawag na luha ng diwata, isang bihirang lunas sa anumang mansa ng kadiliman. At ang telang ginto ay talim ng banal, ginagamit upang takpan o itaboy ang mga espiritong malalakas. Pinagmasdan ni Elmer ang mga ito. Parang ayaw niyang hawakan. Parang biglang bumalik lahat ng takot. Ano pong mangyayari kung hindi ko kayanin, tanong niya. Wala pa akong nakitang nilalang na hindi kayang bumangon, kung may dahilan siyang lumaban, sagot ni Lola Biring. Pero paano kung hindi ko na mahanap yung dahilan? Tumabi si Rico sa kanya. Ako nandito ako. Hindi ako alis. Hindi dahil hindi ako natatakot, kundi dahil mas natatakot akong mawala ka. Hindi ko napigilan ang luha ko. Para bang sa gabing yon, kahit balot ng takot, may liwanag pa ring nanatili. Kahit bahagya. Sa sumunod na mga araw, nagsimula silang maghanda. Si Elmer, araw-araw nang nagsasanay. Sa ilalim ng araw, hinahasan niya ang katawan. Sa ilalim ng buwan, tinututo niya ang mga orasyon. Si Rico, bagamat hindi bihasa sa anumang mahika, sinamahan siya sa bawat hakbang. Kahit sugatan, kahit pagod, kahit nanghihina, magkasama sila. Pero habang lumalakas sila, mas lalo ring lumalakas ang presensya ng kaaway. Isang gabi, habang nagsasanay si Elmer sa tabi ng ilog, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang tubig. At sa gitna ng dilim, may sumulpot, isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mahaba ang leeg, maitim ang balat na parang uling, at ang mata ay walang puti. Parang wala siyang kinikilalang hangganan ng anyo, nagbabago-bago ito habang nakatitig kay Elmer. Pakatandaan mo, bata, sabi nito sa isang tinig na mababa at basag, hindi mo kayang iligtas ang mundong ayaw kang tanggapin. Sa huli, ikaw rin ang tatalikod sa kanila. Humakbang si Elmer. Hawak ang lunas, nakataas ito, ngunit hindi niya ito ibinagsak. Umalis ka. Tumawa ang nilalang, saka biglang naglaho. Ngunit pag-alis nito, natagpuan naming patay na ang mga isdang lumalangoy sa ilog. Pati ang damo sa paligid, nangitim. Doon ko naisip, hindi lang ito laban ng isang tao. Laban ito ng isang kaluluwa laban sa buong sistemang gustong hatakin siya pababa.
At ang tunay na kaaway marunong magsalita. Marunong manlinlang. Marunong manakit gamit ang katotohanan. Sa loob ng bahay, habang binabalutan ko ng gasa ang sugat sa braso ni Elmer, bigla siyang nagsalita. Nay. Kapag dumating ang araw ng laban, at hindi ako bumalik pakisabi kay Rico salamat. At ikaw salamat sa lahat. Kahit hindi mo ako pinili, pinili mo pa rin akong mahalin. Hindi ko na napigilan. Yumakap ako sa kanya, mahigpit. Sa yakap na yon, pinipilit kong ipasa ang lahat ng lakas, lahat ng pag-asa, lahat ng panalangin. Pero kahit ganoon kalalim ang pagmamahal, hindi pa rin sapat para takpan ang kinatatakutan namin. Dahil kinabukasan, pagkalipas ng ulan, bumuka ang lupa sa tabi ng balon. At mula rito, may umusok na itim, makapal, malagkit, mabaho. At sa gitna nito, may aninong lumitaw. Hindi pa ito ang huling laban. Pero ramdam na namin. Malapit na. Mula nang bumuka ang lupa sa tabi ng balon at lumabas ang maitim na usok, hindi na kami halos lumalabas ng bahay. Ang mga bata, hindi na pinapapasok sa paaralan. Maging ang simbahan, na dati tanging kanlungan sa gabi, ay tila nilamon na rin ang takot. Isang buwan na lang ang dapat ay pista ng baryo, pero walang naghahanda. Ang musika sa kalsada, wala na. Pati ang mga parol sa gilid ng chapel, tinanggal na ng mga madre. Isang gabi, habang magkasamang nagbabantay sina Elmer at Rico sa may bintana, narinig ko silang nag-uusap ng mahina. Rico, mahinang tanong ni Elmer, kung halimbawa kung ako pala ang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao dito, sasamahan mo pa rin ba ako? Hindi agad sumagot si Rico. Naramdaman kong may kabigatan sa sagot na sinusubukan niyang hugutin mula sa dibdib. Ang totoo may kailangan akong aminin, Elmer, sagot niya sa wakas. Tumigil ako sa ginagawa ko, paglalaban ng lumang kumot at napahawak sa batya. Hindi ako makagalaw. Ramdam kong may sasabog. Bago ka pa dumating dito, patuloy ni Rico, alam ko na ang tungkol sa balon. Alam ko na ang tungkol sa'yo. Hindi nagsalita si Elmer. Ang tatay ko hindi ko siya kilala. Iniwan niya kami ni Mama nung bata pa ako. Pero bago siya umalis, may iniwan siyang babala, isang lihim tungkol sa isang anak ng dilim na darating at magiging susi sa pagputok ng isang mas matinding giyera. Akala ko alamat lang. Pero nung dumating ka, Elmer, nung una pa lang kitang makita, naramdaman ko na. Umikot ang mundo ko. Pinuntahan ko sila at umupo sa tabi nila. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman, galit ba? Takot? O awa kay Rico, na simulat sa pool pala'y may dalang lihim. Pero bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Elmer, tahimik pero nanginginig ang tinig. Dahil hindi ko rin alam kung totoo. At dahil habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, mas nabuguluhan ako. Kasi hindi ka naman masama. Hindi ka halimaw. Kaya pinili kong samahan ka. Kahit pa, sa totoo lang isa sa mga dahilan kaya ako nandito ay bantayan ka. At kung sakaling kailanganin pigilan ka. Napayuko si Elmer. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya umiiyak, pero alam kong sa loob niya may nabasag. Patawarin mo ako, dagdag ni Rico, halos bulong. Tumayo si Elmer. Tahimik lang. At sa malamig na gabing iyon, sa ilalim ng dilim na unti-unting bumabalot sa sitio, lumakad siyang mag-isa palabas. Sinubukan ko siyang habulin pero pinigilan ako ni Rico. Hayaan mo muna siya, sabi niya, kailangan niyang mag-isip. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, natakot ako hindi sa aswang, kundi sa posibilidad na baka si Elmer mismo ang sumuko sa sarili niyang dilim. Ilang oras siyang nawala. Nagdasal ako. Paulit-ulit. Hanggang sa bumalik siya, basang-basa ng ulan, putikan ang mga paa, at hawak-hawak ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang lumang larawan. Nilapag niya ito sa mesa. Tiningnan namin. Litrato ito ng isang batang lalaki na may mapupungay na mata. Sa likod ng larawan, may nakasulat na luma ng tinta, Kaloy, anak ng hating gabi. Siya, sabi ni Elmer, ang totoo kong ama. Napatigil kami. Si Kaloy.
Dating tao, pero isinumpa ng mga diwata dahil sa pagtataksil sa batas ng liwanag. Siya ang unang nagbukas ng balon. At siya ang ama ko. Doon ko naintindihan. Hindi lang pala siya anak ng dilim. Anak siya ng mismong dahilan kung bakit nagsimula ang sumpa. At ang mas mabigat pa, ibig sabihin, baka totoo ang sabi-sabi ni Rico. Baka nga si Elmer mismo ang susi ng pagkawasak. Pero may isa pa, dugtong ni Elmer, nanginginig na. Habang nasa gubat ako kanina, may bumulong sa akin. Boses ng babae. Mahina. Pero malinaw. Sabi niya, hindi ikaw ang lalaban sa dilim, Elmer. Ikaw ang magiging pintuan nito. Walang kumibo. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang pumupuno sa katahimikan. At bigla kong naisip baka kaya madaling nakapasok ang kadiliman sa sitio dahil hindi ito pinilit. Baka kusa itong inanyayahan. At baka ang dahilan ay si Elmer mismo. Pero hindi ko alam kung totoo, dagdag niya agad. Hindi ko alam kung totoo ang lahat. Baka sinusubukan lang nila akong pahinain. Lumapit si Rico. Elmer, kahit anong totoo pa yan, nandito pa rin ako. Hindi dahil sa sinabi ng tatay ko. Hindi dahil sa sinumpaang tungkulin. Kundi dahil ikaw, kaibigan kita. At naniniwala pa rin ako sa'yo. Tumango si Elmer, pero halatang pilit. At sa gabing yon, kahit magkasama kami sa isang bubong, para kaming magkakahiwalay na isla, isa-isa, kinakalawang ng pagdududa. Hindi pa natatapos ang gabi nang may dumating na bagong bisita, isang babae, basa sa ulan, may puting belo sa ulo. Pinapasok namin siya at doon siya nagsalita. Ako si Amaya. Isa sa mga bantay ng ikalawang pintuan. May mensahe akong dala at babala. Tiningnan niya si Elmer ng diretsyo. Ang balon na nasa harap ng bahay niyo, hindi yan ang tunay na sentro ng dilim. Iyan ay panlinlang lamang. Ang tunay na pusod ng kadiliman ay nasa loob mo, Elmer. At unti-unti na itong nagigising. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig. Ibig sabihin, hindi ka lang anak ng halimaw, ikaw mismo ang sisidlan. Ikaw ang katawan na pinaghahandaan ng nilalang na matagal nang natutulog. At kapag dumating ang tamang oras, kukunin niya ang huling alaala mo. At pag wala ka ng natitirang sarili, siya na ang lalabas. Napaupo ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang ganong katotohanan. Totoo po ba yan? Tanong ni Elmer. Wala nang oras para mag-alinlangan, sagot ni Amaya. Kung nais mong hadlangan ang pagsanib, kailangang makuha mo ang tatlong natitirang sangkap, ang apoy ng lihim, ang hangin ng guni-guni, at ang dugo ng pinili. Bago sumapit ang 13 gabi mula ngayon. Kung hindi niya tinapos ang sinabi. Pero lahat kami naramdaman ang kahulugan. Pagkatapos niyang umalis, muling nanahimik ang gabi. Ngunit sa labas ng bintana, sa mismong gilid ng balon, may lumitaw na apoy, manipis, asul, at mabilis na nawala. Walang nagsalita. Wala ring gumalaw. Dahil lahat kami, sa loob-loob namin, alam na, hindi lang ito laban para iligtas ang sitio. Ito na ang laban para iligtas si Elmer mula sa sarili niya. 3 araw bago sumapit ang 13 gabi, nagsimulang manginig ang lupa sa sitio. Hindi pa ito ang lindol na kayang sukatin ng siyensya. Ito ay panginginig ng isang lugar na may kinikimkim na lihim, parang nananaghoy ang kalikasan. Ang balon ay lalo pang nagdilim. Kahit sa tanghaling tapat, tila may aninong nakabalot dito. Walang gustong lumapit. Maging ang mga hayop, ayaw nang dumaan sa bahaging iyon ng kalsada. Si Elmer, mula nang malaman niya ang totoo, na siya ang magiging sisidlan ng halimaw, halos hindi na matulog. Patuloy ang kanyang pagsasanay. Minsan, makikita ko siyang nasa gitna ng bakuran, pinapasa ang apoy mula sa kanyang palad papunta sa mga tuyong sanga, saka isasara ang apoy gamit ang mismong hangin mula sa paligid. Sa loob-loob ko, parang habang lumalakas siya, unti-unti ring nawawala ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Nay, sabi niya isang gabi habang inaayos ko ang mga gamit niya, kapag sakaling hindi ko na makontrol ang sarili ko, huwag ninyo akong pigilan. Tigil mo yan, sagot ko agad.
Hindi pa tapos ang laban. Hanggat may sarili kang paniniwala, may pag-asa. Ngunit kita ko sa mata niya, ramdam na niya, mabilis nang nauubos ang oras niya bilang siya. Dumating ang huling gabi. Tahimik ang buong sitio. Wala ni isang ilaw ang nakasindi. Pati ang mga palaka, tumigil sa pagkokokak. Ang tanging maririnig ay ang mabagal na paggalaw ng hangin, parang hinahaplos ang bawat sulok ng mundo bilang babala. Sa gitna ng balon, unti-unting lumabas ang usok, itim, makapal, tila may buhay. Kasunod noon, isang anyo ang lumitaw. Wala siyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang ang bawat isa sa amin ay matulala sa takot. Hindi ito aswang na tulad ng mga kwento. Hindi rin ito halimaw na kayang ihambing sa kahit anong nilalang. Isa itong anino na may boses, at ang boses niyang iyon ay kabisado namin lahat. Elmer, bulong nito, oras na. Lumalakad si Elmer papalapit, hawak ang lunas sa isang kamay at ang agimat ng diwa sa leg. Si Rico, nasa likuran niya, may hawak na lampara. Ako, hawak ko ang tela ng talim ng banal, nakasabit sa aking balikat. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Elmer sa nilalang. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Hindi ko ikaw ang kailangan, sagot ng tinig. Kailangan ko lang ang katawan mo. Ikaw ang pintuan. At oras na mabuksan ka mawawala ang liwanag sa mundong ito. Lahat ay magigising sa tunay na anyo nila na hindi sila kailanman ligtas. Tumalon ang anino mula sa balon at unti-unting nabuo ang isang hugis, tao, ngunit walang laman. Tila lalaking may mahabang buhok, katawan na parang sinunog at muling binuo. Sa bawat hakbang nito, namamatay ang damo sa lupa. Elmer, wag, sigaw ni Rico nang makita niyang nag-aalab na ang palad ng kaibigan. Wag mo siyang papasukin sa galit mo. Pero huli na. Tinamaan si Elmer ng isang aninong alon at napaatras siya. Namilipit siya sa sakit habang ang usok ay pumasok sa kanyang bibig, ilong, mata. Para siyang nilulunod habang gising. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon, nakita kong takot na takot siya, hindi sa halimaw, kundi sa sarili niya. Labanan mo, sigaw ko. Ikaw pa rin yan, anak. Hindi ka siya. Sumigaw si Elmer. Malakas. At mula sa sigaw na yon, lumipad ang isang alon ng liwanag mula sa kanyang katawan. Napaatras ang anino. Ngunit hindi pa tapos. Dahan-dahan itong bumalik. Mas malakas na. At may tinig na mas buo. Kapag natutunan mong mahalin ang dilim, hindi mo nagugustuhing umalis sa kanya, dumampot si Rico ng isang palaso mula sa altar sa loob ng bahay, ang palasong gawa sa pilak na itinago ni Lola Biring. Tumakbo siya, tinutok sa anino. Ngunit bago pa siya makalapit, tinamaan siya ng aninong braso, tumilapon siya sa gilid ng balon. Duguan. Walang malay. Elmer, lumapit ako, kapag pinayagan mo siyang manalo, hindi lang ikaw ang mawawala. Lahat ng minahal mo mawawala rin. Kasama kami. Kasama ako. Lumuhod si Elmer. Pumikit. Tahimik. Pagmulat niya, iba na ang tingin niya. Wala nang galit. Wala nang takot. Kundi pagkumpirma. Kinuha niya ang lunas. Lumapit sa anino. Kung ako nga ang pintuan, ako na rin ang magsasara sa'yo. Itinarak niya ang itak sa lupa, hindi sa anino, kundi sa sarili niyang anino. Isang liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Sumigaw ang nilalang. Napunit ang paligid ng balon. Lumindol. Umikot ang hangin. Hindi mo pwedeng sirain ang sarili mo, sigaw ng anino. Hindi ko sinisira ang sarili ko, sagot ni Elmer. Binabalik ko lang ang sarili kong kaluluwa sa liwanag. At sa isang iglap, isang malaking pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Elmer. Nabingi kami. Nabigla. Natumba. Nang bumalik ang lahat sa normal, nakita namin siya, nakahandusay, tahimik, ngunit buhay. Ngunit wala na ang anino. Si Rico gumising rin. Mabagal. Duguan pa rin pero may ngiti sa labi.
Anong nangyari? Tanong niya. Nanalo siya, sagot ko. Nanalo tayong lahat. Pero bago kami makalapit sa kanya, lumapit si Amaya mula sa dilim. Hindi pa tapos, sabi niya. Ang kaluluwa ng halimaw ay nasilyuhan pero hindi nawala. Kailangan nating bantayan si Elmer habang buhay. Lumingon ako kay Elmer. Mahimbing ang tulog niya. Tahimik. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, gumagalaw pa rin ang mga mata, parang nananaginip. O baka may kausap. At sa likod ng balon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may aninong muli naming nakita. Malabo. Parang multo lang ng nakaraan. Isang matandang lalaki. At sa sandaling nagtagpo ang mata namin, narinig ko ang bulong, mahina, pero malinaw, babalik ako. Makalipas ang 3 araw matapos ang gabing iyon, muling sumikat ang araw sa sitio. Hindi na kulay abo ang liwanag. Mas mainit na. Mas buhay. Para bang sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, huminga ulit ng malalim ang buong lugar. Ang mga ibon nagsimulang bumalik sa mga puno. Ang mga matatanda, lumabas ng bahay at nagsindi ng kandila sa labas ng kanilang mga pintuan, tanda ng pasasalamat at paggunita. Pero hindi lahat ay bumalik sa dati. Si Elmer, matapos ang pagsabog ng liwanag at pagkakapatalsik ng nilalang, ay nanatiling tahimik. Gising siya, pero parang may bahagi ng isip niyang naiwan sa loob ng balon. Minsan, matagal lang siyang nakaupo sa ilalim ng puno, tinitingnan ang kalangitan. Parang may hinahanap. Parang may hinihintay. Nakatira pa rin siya sa maliit naming bahay. Ako ang nag-aalaga sa kanya, habang si Rico naman ay halos araw-araw kaming dinadalaw. Kahit may pilat na ang pisngi niya mula sa nangyari, hindi nabawasan ang lambing ng ngiti niya. Sa totoo lang, simula noong gabi ng labanan, mas lalo siyang naging totoo. Mas tahimik. Mas maalaga. At si Elmer, kahit pa madalas hindi nagsasalita, ay alam kong nararamdaman ang lahat. Alam mo nay, sabi ni Rico minsan, habang nag-uusap kami, hindi lahat ng sugat nakikita. Pero minsan, kahit yung pinakamalalim, kayang gamutin ng presensya lang. Tumango lang ako. Napaluha ako ng kaunti. Sa katahimikan naming iyon, biglang umihip ang hangin, hindi malamig, kundi parang yakap ng isang matagal nang nawalang kaibigan. Naisip ko, baka si Amaya yon. Baka binabantayan pa rin kami. Pagkaraan ng 1 linggo, dinala namin si Elmer sa gilid ng balon. Hindi na ito tulad ng dati. Wala na ang usok. Wala na ring anino. Pero sa ilalim ng takip na kahoy, naroon pa rin ang lalim na minsang naging lagusan ng dilim. Pinaupo namin siya sa tabi nito. Hinawakan ni Rico ang balikat niya. Elmer, mahinang sabi niya, tapos na ang dilim. Pero alam kong hindi pa tapos ang tanong sa loob mo. Kaya gusto kong marinig mo to. Tumigil siya, tila nag-ipon ng lakas. Kung sakaling hindi mo na matandaan kung sino ka, kung makalimutan mo ang mga pangyayari, ang mga alaala, ang sakit, tandaan mo to, ikaw ang pumili. Ikaw ang lumaban. At ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay kami. Hindi sumagot si Elmer pero tumulo ang luha niya. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang bumalik ang alaala niya. Hindi lahat pero sapat para maalala niya ang pangalan ko. Para matawag niya ulit si Rico. Para matawa sa mga biro. Para muling huminga na parang siya pa rin. At isang gabi, habang nagluluto ako ng tinola, lumapit siya sa kusina. Nay, sabi niya. Yenan, sagot ko, nagugulat at natutuwa na nagsalita siya. Pasensya ka na kung minsan hindi ako naging mabuting anak. Nilapitan ko siya, hinawakan ang pisngi niya, at bumulong, ikaw ang pinakamabuting anak na hindi ko hiningi pero ibinigay sa akin. Napangiti siya, at sa ngiting iyon, nakita ko ang batang lalaki sa kanyang loob, pagod, sugatan, pero buo pa rin. Isang gabi, nagtipon kami sa chapel. Ang mga tao sa sitio, bit-bit ang mga kandila, nag-alay ng dasal para sa mga namatay. Para sa mga nawala. Para sa mga nilalang na hindi na bumalik. At doon ko napansin na maraming bagay ang nagbago.
Si Kapitan Ramon, na dati laging galit, ay lumapit kay Elmer at yumuko sa harapan niya. Salamat, iho, sabi niya, dahil sa iyo buhay pa ang lugar namin. Si Elmer hindi nagsalita. Pero ngumiti siya. At sa ngiting iyon, para bang kahit papaano, natanggap na rin niya ang sarili niya. Hindi na siya takas. Hindi na siya tanong. Isa na siyang sagot. Pero alam naming lahat, hindi ito ang wakas ng lahat. Dahil kahit tapos na ang digmaan, may mga aninong hindi agad nawawala. May mga sugat na hindi agad naghihilom. At may mga tanong na habang buhay na nating dala. Bago siya tuluyang matulog, nilapitan ako ni Elmer sa silid. Nay, Anya, naisip ko alis muna ako ng ilang buwan. Gusto kong hanapin ang ibang bahagi ng sarili ko. Yung mga alaala ng nanay ko ng totoo kong ama. Gusto kong maintindihan bakit nangyari ang lahat. At gusto kong malaman kung kaya kong mamuhay na ako lang. Hindi bilang anak ng dilim, hindi bilang sisidlan kundi ako lang. Masakit para sa akin, pero tinanggap ko. Dahil alam kong kailangan niya ito. Hindi ko siya pinigilan. Niyakap ko siya. Mahigpit. At kung hindi mo ako matagpuan sa paglalakbay mo, sabi ko, bumalik ka lang dito. Dahil dito, palagi kang may tahanan. Sumikat ang araw sa araw ng pag-alis niya. Bitbit ang isang lumang bag, dala ang mutya at ang agimat, at ang larawan ng kanyang ina na bago lang naming natagpuan mula sa bowl ng lola. Sumakay siya sa jeep, sumulyap sa amin at mumiti. At sa huling sulyap niyang iyon, may nakita akong kapayapaan. Hindi buo, hindi perpekto, pero totoo. Muling nanahimik ang sityo. Ngunit hindi na ito katahimikang puno ng takot. Ito ay katahimikang may pag-asa. Alam naming darating ang araw na muling lalaban si Elmer. Muli niyang haharapin ang dilim. Pero ngayon, alam na niyang hindi siya nag-iisa. Sa gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, napatingala ako sa buwan. Parang mas maliwanag ito kaysa dati. At sa ilalim ng kanyang liwanag, naramdaman ko ang katahimikan, at isang boses sa puso ko na bumulong, hindi ang anino ang tunay na kalaban kundi ang paniniwala mong hindi ka karapat-dapat sa liwanag. At sa gabing iyon, tuluyan ko na siyang pinakawalan. Hindi bilang anak ko lang, kundi bilang anak ng liwanag, na minsang nilamon ng dilim, pero piniling bumangon. Ang kadiliman, babalik man, ay hindi na kailanman magiging ganoon kalakas kapag ang puso ng tao ay marunong lumaban kahit wala na siyang nakikitang pag-asa. Dahil minsan, sa pinakaitim na bahagi ng gabi doon naglalakad ang tunay na bayani.